Noong 1995, tahimik lamang na nanonood ng telebisyon ang mga residente ng San Diego, California sa bansang US. Nang biglang maputol ang kanilang mga paboritong programa sa TV dahil sa pagsulpot ng isang breaking news na pinagkakaguluhan ng halos lahat ng istasyon sa nasabing lugar. At nang mapanood nila ito, ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Dahil sa pinakamalaking highway ng San Diego ay mabilis na tumatakbo ang isang tangke de giyera na walang habas na nananagasa ng mga kotse sa daan na tila ba mga maliliit na langgam lamang na isa-isa nitong inaapakan. Maya-maya lang ay makikita na ang di mabilang na patrol cars at helicopters dala ang kanilang pinakamalalakas na mga armas. Ngunit ang mga ito ay walang magawa sa matibay at mabilis na panggerang sasakyan at ang mga sumunod na kaganapan ay naging isa sa pinakamaaksyong habulan ng tangke laban sa pulis sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang true story ni Shawn Nelson, ang dating sundalo na naligaw ang landas at nauwi sa pagnanakaw ng tangke na bumulabog sa katahimikan ng mga mamamayan sa San Diego, California. Mr. Goodbye! California, USA, bahay para sa maraming tourist attractions tulad ng Golden Gate at Hollywood. Panigurado, kahit na hindi ka nakakapunta sa mga lugar na ito, alam na alam mo kung gaano kalaki, kaganda at karangya ang bahagi na ito ng US dahil sa pag-feature ng iba't ibang mga pelikula, TV shows o maski ng mga vlogs sa lugar na ito. Sa madaling salita, noon pa man, marami nang interesadong pumunta sa California, mapalokal man o turista. Ngunit noong May 1995, ang mata ng buong USA ay nakatutok sa California hindi dahil sa pagiging tourist hotspot nito, kundi dahil sa isang umaatikabong habulan sa pagitan ng mga otoridad at isang nambuhalang tangke na animoy galit na torong umaararo sa anuman ang nasa harapan nito. Ang mama sa loob ng tangke na naging banta sa kapayapaan at seguridad ng kabuuan ng California noong panahon na yon ay si Shawn Timothy Nelson. Si Shawn ay ipinanganak noong August 21, 1959 sa San Diego, California. Lumaki doon si Shawn kasama ang kanyang dalawang kapatid at pagsapit ng taong 1978, graduate si Shawn sa Madison High School sa nasabing lugar. Bagamat nasa tamang gulang na tulad ng marami sa ating mga Pinoy na nasa teenage years noon, tila clueless o walang kamuang-muang si Shawn sa kung ano ba talaga ang gusto niyang tahakin na landas sa buhay. Dahil tila hinahanap-hanap niya pa rin ang kanyang calling tulad ng maraming binata sa Amerika noon. Nagpa-enlist si Shawn sa US Army matapos ang kanyang high school life. Nang matapos niya ang kanyang military training noon sa Fort Knox, Kentucky, agad siyang naistasyon sa Germany sa isang tank division kung saan nasubukan agad ang kanyang pagiging isang sundalo pagdating sa disiplina. Sa madaling salita, tuso, pasaway at madalas na hindi sumusunod sa instruction si Shawn nung siya ay nagsiserbisyo pa sa military. Ayon na rin mismo sa kanyang mga superior, si Shawn raw ay mayroong multifaceted disciplinary problems o sa Tagalog, sakit sa ulo ang dala ni Shawn para sa kabuuan ng kanyang hukbo. Sa katunayan, noong 1980, tinanggal sa active duty si Shawn, ngunit parte pa rin siya ng US military ng mga panahon na yon bilang reservist. Bagamat alat ang sinapit ni Shawn sa kanyang buhay militar, tamis naman ang kanyang sinapit sa kanyang buhay pag-ibig. Sa parehas na taon na yon, 1980, nagkatuluyan sila ng kanyang high school sweetheart na si Susie Hellman at matapos ang 4 na taon, nagpa siya ang magkasintahan na magpakasal. Sa mga oras na ito, tila gumaganda ang takbo ng buhay ni Shawn kasama ang kanyang pinakamamahal. Sa katunayan, maski na ang kanyang pinansyal na estado ay tila umaayos sa kanilang pagsasama. Habang si Susie ay nagtatrabaho bilang isang sekretarya sa isang law firm, si Shawn naman ay isang respetadong plumber sa kabuuan ng San Diego noong mga panahon na yon. Bilang patunay ng pagganda ng kanilang buhay, sa loob lamang ng 6 na taon, ang mag-asawang Nelson ay nakabili na ng kanilang sariling bahay at unti-unting nakakamit ang pangarap nilang magkasintahan. Ngunit pagsapit ng early 90s, tila kinatok ng realidad si Shawn at tila sinubok ang katatagan niya bilang isang lalaki, isang anak at lalong-lalo na bilang isang asawa. 1988, bigla ang pumanaw ang kanyang ina na si Bessie at matapos lamang ang 4 na taon, sumunod naman ang kanyang ama. Bukod sa mga traumatic na experience sa buhay ni Shawn na ito, dumagdag pa sa kanyang tila kamalasan ay noong siya ay nasangkot sa isang motorbike accident na nagresulta sa malubhang injuries sa kanyang leeg at likod. Nang siya ay ma-rescue mula sa aksidente, agad siyang isinugod sa ospital kung saan kinailangan ng mga espesyal na operasyon upang masalba ang buhay ng naghihingalong Shawn Nelson.
Nang gumanda ang kanyang kalagayan dahil sa taas ng kanyang medical bills, sinubukan ni Sean na i-discharge ang kanyang sarili mula sa ospital nang walang paalam. At dito ay nagkaroon siya ng isang physical na engkwentro sa isang gwardya doon kaya siya ay pinapulis. Tila umiral ang pagiging sakit sa ulo ni Sean nung siya ay nasa military pa. At matapos nito, nagsampa ng 2 kaso si Sean laban sa ospital na umaabot sa $1.6 million ang danyos dahil umano sa false imprisonment at medical malpractice. Taong 1993, dinismiss naman ang mga nasabing kaso at taong 1994, sinintensyahan ng korte si Sean at inutusang magbayad ng $6,600 para sa legal at medical na danyos ng ospital. Bagamat natapos sa mga legal na laban ni Sean, ang laban naman niya sa kanyang sarili ang tila naging sunod niyang malaking tinik sa lalamunan. Ipinagbabawal na gamot at alak ang naging pagkain at tubig ni Sean na nagdulot ng malalim na sugat sa pagsasama nilang mag-asawa. Para sa madaling pagkukwento, dumating na sa puntong nag-file na ng divorce si Susie dahil sa pagkawala ng kontrol ni Sean sa kanyang sarili. Nang maghiwalay ang mag-asawa, tila lalong lumala ang estado ng pag-iisip ni Sean. Sa katunayan, ayon na mismo sa kanyang mga kapitbahay, walang humpay na naghuhukay si Sean sa kanilang bakuran sa kalaliman ng gabi. At kahit na 9 na beses na siyang ipinapatawag ng mga kapitbahay at kapulisan upang warningan, sa loob ng 2 taon, wala pa ring humpay ang paghuhukay ni Sean sa kanyang bakuran dahil umano sa paniniwalang mayroong mga precious minerals at langis na nakaimbak umano sa kanyang property. Lalo ring naging agresibo ang pag-uugali ni Sean ayon sa kanyang mga kapitbahay dahil bukod sa mga malalakas at madadabog na argumento sa pagitan niya at ng kanyang mga nagiging kinakasama, maski na ang kanyang mga kapitbahay ay hindi nakaligtas sa pagkawala niya ng kontrol sa kanyang sarili. At pagdating ng 1994, dito tila lalong naputol ang pisi ni Sean na nagtali sa kanya sa realidad. Isang gabi, nanakaw ang lahat ng kanyang mga plumbing tools na gamit sa trabaho dahil ano pang hindi makapagtrabaho si Sean at mawala ng sapat na pera para sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. At taong 1995, matapos maubos ang lahat ng kanyang savings sa paghuhukay at kanyang addiction, nakatanggap si Sean ng eviction notice dahil sa hindi niya pagbayad sa bahay na kanyang tinitirhan. May 17, 1995, sa may layong 5 milya lamang mula sa bahay ni Sean, ang California National Guard Armory ay nasa kalagitnaan lamang ng kanilang routinary shifting schedule bandang 6:00 ng gabi. Habang busy ang mga nakaistasyon na staff doon sa kanilang mga duty, namataan naman ng isang kapitbahay si Sean na sumakay sa kanyang karag-karag na Chevrolet truck na dali-daling humarurot ang takbo. Ilang sandali pa, sa hindi malaman na dahilan, nakarating si Sean sa front gate mismo ng California National Guard Armory na nakatiwangwang at walang bantay ang gate, ni walang bahid ng pagsasaway o paninita. Dire-diretso ang pasok ni Sean at tila nagwi-window shopping ng mga nakaparadang tangke sa pasilidad na yon. Isang pamilyar na pakiramdam marahil dahil sa kanyang experience sa tank division nang siya ay ma-assign sa Germany. Bandang 6:30 ng gabi, nakita ni Sean ang isang M60A3 tank na nakaparada sa di kalayuan. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang M60A3 tank ay kilala bilang epektibong sasakyang pandigma sa panahon ng mga gera noon na kinasangkutan ng US. Sa isang full tank lamang, kayang-kayang makapag-cover ang tangkeng ito ng 480 kilometers sa may bilis na umaabot sa 60 kilometers per hour. Sa puntong ito, tila hindi na kailangan pang sabihin kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Isang tangkeng panggera ang nasa kamay ng isang taong wala sa kontrol at langong-lango sa alak at ipinagbabawal na gamot na may karanasan pa sa paggamit nito. Kahit na naispata na si Sean ng isa sa mga gwardya ng armory, huli na ang lahat para mapigilan ang kung ano man ang tinatangkang gawin ni Sean. At sa isang iglap, nag-start ang tangke at wala nang nagawa ang mga gwardya kundi magpulasan at tumawag sa mga lokal na otoridad ng San Diego para iulat ang isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Isang sibilyan ang nakapagnakaw ng isang sasakyang pandigma. Ilang sandali pa, tila nanonood ng isang shooting ng action film ang kabuuan ng San Diego. Isang tangke ang humaharurot sa kalagitnaan ng kalye habang binubuntutan ng hindi mabilang na sasakyan ng mga kapulisan na sinusubukang pigilan ang dambuhalang sasakyan. Sa mga oras na ito, bagamat walang sibilyang nasaktan, samot-saring mga ari-arian ng kanyang inararo sa daan. Higit sa 4 na po na sasakyan at ilang mga poste ng kuryente ang kanyang niyupi at ipinatumba na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa higit na 5,000 na residente sa San Diego. Hindi lamang yun, hindi mabilang na fire hydrants ang kanyang niyupi din dahil ano pang kaliwat kanan ang pagtagas ng tubig na dali-dali namang kinumpuni ng San Diego Fire Department.
Sa mga oras na ito, hindi lamang ang San Diego kundi ang kabuuan ng California ay nakatutok sa kanilang mga telebisyon sa live coverage ng tila hot pursuit na nangyayari sa pagitan ng nakaw na tangke ni Sean at ng buong puwersa ng San Diego Police. Maski na ang mga regular na show sa California ay pansamantalang itinigil upang ihatid sa mga residente ng buong California ang umaatikabong aksyon na akala mo sa pelikula mo lang masasaksihan. Matapos ang walang tigil na pag-aaralon ni Sean sa lahat ng kanyang mga nadadaan ng infrastruktura at sasakyan, hindi nakaligtas ang isang concrete overpass sa kanyang mainit na pag-aamok. At sa kanyang pagsalpok dito, hindi man lang ininda ng malaking tangke ang struktura at nagpatuloy lamang ito sa kanyang pag-andar. Sa mga oras na ito, may dalawang option sa mga otoridad na naiisip nila upang pigilan ang road rampage ni Sean. Alin pa man sa dalawa ang kanilang gawin, maisaalang-alang pa rin ang kaligtasan hindi lamang ng mga sibilyan, pati na rin mismo ang buhay ni Sean. Una ay ang paggamit umano ng breaker bars. Ito ay isang harang kung saan dinisenyo upang madiskarel ang tracks ng tangke para hindi na ito makaabante pa. Ngunit kakailanganin pa ng maraming oras upang iset up ang naturang device. Ang ikalawang option umano ay gagamitan na ng dahas. O sa madaling sabi, ayon nga sa isang sikat na linya, fight fire with fire. Sa planong ito, ang M60A3 tank na minamaneho ni Sean ay susubukang pigilin ng isa ring tangke o isang armadong sasakyang panghimpapawid katulad ng isang Apache helicopter. Pero mabilis ding dinismiss ang ideyang ito dahil bukod sa maaaring magdala ng mas malaking pinsala ang plano na ito, malalagay rin sa alanganin ang buhay mismo ni Sean sa loob ng tangke. Sa madaling salita, walang ni isang plano ang mayroon ng kabuuan ng otoridad ng San Diego sa kung paano pipigilan ang pag-aamok ni Sean. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa freeway ng San Diego na Route 163, sinubukan ni Sean na tawirin ang divider upang pumunta sa kabilang kalsada. At dahil sa tibay ng mga concrete barriers nito, na-stuck ang tangke sa pagitan. Dahil upang madiskaril ng mga truck sa isang side at tuluyang huminto ang M60A3 tank. Walang sinayang na panahon, agad na pinaligiran ng kapulisan ng tangke at inakyat ang hatch sa pag-asang susuko si Sean ng mapayapa sa mga otoridad at panagutin ito sa malawakang pinsala na kanyang nagawa. Isa sa mga pulis na sumampa upang buksan ang access hatch ay si Officer Paul Paxton, isang Army reservist na mayroong experience sa mga tangke. Sa kabutihang palad, nakalimutan ni Sean na i-lock ang hatch nang siya ay makapasok. Agad na nabuksan ni Paul ang hatch at inutusan na sumuko si Sean sa mga otoridad. Ngunit tila walang naririnig ang mama at sinusubukan pa ring i-shift ang tangke upang magpatuloy ito sa pag-andar at paninira ng ari-arian. Dahil sa mabilis na paglala ng sitwasyon at paglagay ni Sean sa peligro sa mga buhay ng officers na nasa taas ng tangke sa pamamagitan ng pagwasiwa sa kanila, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw at ang putok na yun ay nagmula kay Police Officer Richard Piner na nakaakyat na rin sa tuktok ng tangke. Ang bala ay tumagos mula sa leeg ni Sean hanggang sa kanyang katawan. Dahil upang panandali ang maparalisa si Sean at tuluyan ng matapos ang malapelikulang habulan. Agara namang idinala sa Sharp Memorial Hospital si Sean para bigyan ng lunas at gamutin ang parehas na ospital na kanyang kinasuhan noong una. Bagamat nagawa ng ospital ang lahat para isalba ang buhay ni Sean, mabilis rin siyang namaalam dahil sa komplikasyon, dala ng tama ng baril. Matapos ang rampage na ito, tinatayang aabot sa $150,000 na danyos ang kanyang naitala. Dala ng mahigit 4 na po na mga sasakyang kanyang nadamay kasama na mga infrastruktura ang kanyang ipinatumba. Binayaran rin ng California government ang $10,000 na danyos dahil sa pagkawala ng kuryente sa mga kabahayan. Buhat ng pagpapatumba ng ilang poste ni Sean sa kanyang pag-aamok. $40,000 naman ang inilabas ng ilang mga pribadong kumpanya para ibigay sa mga mamamayan ng San Diego na nadamay sa rampage na iniwan ni Sean sa kanilang mga ari-arian. Matapos mabalitaan ang pagkamatay ni Sean, bagamat naging kontrabida sa mata ng iilan, marami pa rin ang komisyon kung dapat pa talagang gumamit ng dahas sa pagpapasuko sa kanya ng kapulisan. Bagamat maraming nahikayat na bumoses laban sa kapulisan dahil sa questionable nilang pamamaraan, maging ang ilan niya mga kaanak ay nag-init dahil sa di umano'y patas na pagtrato sa pagkatao ni Sean. Iba naman ang naging statement ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, wala siyang sasabihin na masama laban sa law enforcement ng California. Dagdag pa niya, ginagawa lamang daw ng kanilang kapulisan ang kanilang mga trabaho. Humingi rin siya ng pagpapatawad sa ngalan ng kanyang kapatid para sa lahat ng damage na nagawa niya. At nagpapasalamat na lang daw siya na walang sibilyang nadamay, nasaktan o nasawi mula sa nasabing insidente. At simula noon, nag-igting na ang otoridad ng National Guard Armory sa California pagdating sa pagdi-display ng kanilang mga inactive na tangke.
Dahil sa insidenteng kinasangkutan ni Sean Nelson, minarapat nilang tanggalin na ang mga battery ng mga tangking nakaparada sa kanila upang hindi tumakbo ang mga yon sa oras na may hindi otorisadong tao ang magtangkang gamitin muli ang mga sasakyang bandigma. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama lang ba ang ginawa ng kapulisan kay Sean? Abay mag-share lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.